Ang pangalan ko ay Emilia Santos at ako ay 33 taong gulang. At sa oras na ito, may hukom ng hukuman na nakatayo sa dulo ng hapagkainan ng aking ina na may hawak na baso ng champagne, gumagawa ng toast na dapat ay tungkol sa pakikipag-engganyo ng kapatid kong lalaki, ngunit naging cross-examination ko na ito. Huminto siya sa paglalakad mismo sa harap ng upuan ko at lahat ng usapan sa silid ay biglang nagsara na parang pinto. 1 minuto ang nakalipas, nagsasalita siya tungkol sa pamilya at katapatan at kung paano ang tiwala ang pundasyon ng lahat. Nagniningning ang aking ina, nakangiti ang kapatid ko. Tinitingnan siya ng kanyang nobya na parang siya ang nagbitin ng buwan. Ngayon, tumingin ang hukom sa akin at sinabi, sa kalmadong boses ng hukuman na umaabot hanggang kusina, kailangan kong sabihin, nagulat ako na nandito ka. Hindi gumagalaw ang kanyang mga mata. Nakatitig sa akin. Pagkatapos, tinanong niya ang isang tanong na humati sa kwento ng pamilya ko. Sino ka nga ba sa kanila eksakto? Nanigas ang silid. Huminto ang mga tinidor sa gitna ng daan papunta sa bibig. Parang humihinga ang hangin. Naglabas ang aking ina ng manipis, matinding tawa at sinubukang pumasok na may makinis na linya tungkol sa akin bilang anak niyang gumagawa ng simpleng trabaho sa opisina sa lungsod. Ngunit hindi siya tinitingnan ng hukom. Nakatitig pa rin siya sa akin na parang alam na niya ang sagot at gusto lang niyang makita kung magsisinungaling ako. At sa ilalim ng tingin na iyon, bumalik ang utak ko sa 1:30 ng umagang ito nang magliwanag ang telepono ko sa gabi at sinabi ng aking ama, bukas, maaari kang pumunta sa hapunan kasama ang mga magulang ng nobya ng kapatid mo, ngunit isara mo ang bibig mo. At ang boses ng aking ina ay matalas sa background. Ang tatay niya ay hukom ng hukuman. Huwag mo kaming pahiyain gaya ng lagi mong ginagawa. Sinabi ko, nakuha ko. At naisip kong kayang lunukin ang sarili ko ng isang gabi pa. Ngayon, ang mismong taong desperado nilang pagkakamalan ay naghihintay ng sagot ko. At alam ko na anumang sabihin ko sa susunod ay maaaring panatilihin ang kanilang bahay ng kasinungalingan o sunugin ito hanggang sa lupa. Bago ko sabihin sa iyo kung ano ang sinabi niya at kung ano ang nangyari pagkatapos kong lumabas, sabihin mo sa akin, anong oras na sa iyo ngayon? At saan ka nanonood? Curious ako kung gaano kalayo aabot ang kwentong ito. Upang maunawaan kung paano ako naging batang babae na kinatakutan ng sarili kong mga magulang na i-claim sa harap ng hukom, kailangan mong maunawaan ang pagsubok sa mantel. Iyon ang tinawag ko rito sa ulo ko nang ako ay 7 taong gulang, nakatayo sa sala namin sa Barangay Mapayapa, Laguna. Nakatitig sa istante sa ibabaw ng fireplace. May 6 na naka-frame na larawan doon. 5 ng nakababatang kapatid ko sa iba't ibang edad sa iba't ibang uniforme. Basketball, soccer, Christmas play sa simbahan, birthday party na may frosting smeared ng ngiti, at isa sa akin. Isang matigas na school picture kung saan ang mga ngipin ko sa harap ay masyadong malaki para sa mukha ko. Ang larawan ko ay naiipit sa likod ng malaking ceramic angel at peking halaman ng ivy. Kailangan mong kumiling pakaliwa at iunat ang leeg para makita ang mga mata ko. Nang araw na iyon, kinaladkad ko ang upuan sa hapagkainan, umakyat, at hinila ang sarili kong larawan mula sa likod ng mga dahon. Inilagay ko ito sa gitna mismo sa pagitan ng 2 sa mga kapatid ko. Pagkatapos, bumaba ako at naghintay. Kinabukasan ng hapon, nang umuwi ako mula sa eskwela, ang upuan ay nasa mesa na, at ang larawan ko ay nasa likod na ng ivy. Iyon ang unang pagsubok sa mantel. Pagkatapos nito, hindi ko na inilipat ang larawan at nagsimula akong ilipat ang sarili ko. Tuwing binubura ako ng aking ina, itinaas ko ang stakes. Nang maging all-star team ang kapatid ko, sinabi ko sa sarili ko kung umuwi ako ng straight A's, baka lumipat ang larawan ko mula sa likod ng halaman. Nang tumama siya ng game-winning double, nagpasya ako kung maging valedictorian ako, baka magyabang ang aking ina tungkol sa akin sa kahit sino. Sa halip, nagtapos ako pangalawa sa klase, at nilaktawan ng aking ina ang seremonya para umupo sa metal bleacher na pinapanood ang kapatid ko na nagpapainit ng bangko para sa regional playoff. Tawag siya mamaya at sinabi na muntik na siyang ipasok na parang iyon ang tunay na headline. Kinuha ko ang full ride ko sa Universidad ng Pilipinas, pinuno ang lahat sa kalawang na Civic ko, at nagmaneho ng 3 oras papuntang Maynila na may matigas pa ring yakap ng ama ko sa mga balikat. At ang mga huling salita ng ina ko sa tainga, huwag kang mag-isip ng mas mataas kaysa sa pagpapalaki mo. Sa kolehiyo,
Umibig ako sa mga salita at record. At sa rush na nakukuha mo, kapag binubuksan mo ang isang bagay na inaasahan ng mga taong may kapangyarihan na manatiling sarado. Naging ako ang batang nananatili sa student newsroom hanggang 3 ng umaga na humahabol ng leads para sa mga kwentong walang naisip na mahalaga hanggang sila ay sumabog sa front page. Pagkatapos ng graduation, pinaghirapan kong pumasok sa entry-level na trabaho sa isang pahayagan sa Maynila, ang Bandila, na kumukuha ng kape at fact-checking ng copy ng ibang reporter hanggang may nagbigay sa akin ng sarili kong piraso tungkol sa landlord na nagpapabaya sa mga bata na tumira kasama ng amag at daga. Ang kwentong iyon ay humantong sa inspeksyon at multa at isang nagtatampong magaling ka mula sa editor ko. Tinawagan ko ang aking ina ng gabing iyon, sumasabog na sabihin sa kanya. Pinutol niya ako bago ko matapos ang unang pangungusap at tinanong kung narinig ko kung ilang puntos ang nakuha ng kapatid ko sa kanyang rec league game. Sinubukan ko pa rin ang pagsubok sa mantel mula sa malayo. Bawat promosyon, bawat award, bawat pagtaas ng sweldo. Naisip ko, baka sa pagkakataong ito ay makita niya ako. Baka sa pagkakataong ito ay ilagay niya ang larawan ko kung saan talaga mahahanap ng mga tao. Sa halip, sinabi niya sa mga kapitbahay na umalis ako sa eskwela dahil masamang impluwensya ang lungsod at nagtatrabaho ako sa maliit na trabaho sa opisina para mabuhay. Hindi niya sinabi kung anong opisina dahil pinapanatili niyang malabo para maibaluktot niya ito sa anumang paraan. Alam ko dahil isang Thanksgiving, nakaupo ako sa kusina na muling nagpupuno ng kape habang tinanong ng babae sa kabilang kalye ang aking ina kung nagpupumilit pa rin ako sa depression thing na iyon. Hindi ako kailanman na-diagnose ng kahit ano. Itinaas lang ng aking ina ang mga mata niya sa trahedyang paraan at sinabi, napaka-private niya, hindi namin pinag-uusapan yon. Kinuha ko ang parehong mancha ng kape ng 3 buong minuto para hindi ako pumasok at sumigaw. Sa halip, patuloy akong nagmamaneho pabalik para sa holidays. Patuloy na tumatawag tuwing linggo. Patuloy na nagpapadala ng birthday cards na may maliliit na tala na hindi kailanman binanggit ng aking ina. Ako ang batang patuloy na tumatakbo sa pagsubok sa mantel. Sa buong buhay ko umaasa na isang araw ay uuwi ako at makikita ang sarili kong mukha sa harap at gitna umaasa na ang pag-ibig ay magwawagi sa huli laban sa kwentong mas gusto ng aking ina. Hayaan mong sabihin ko sa iyo tungkol sa kapatid ko at ang kwentong binuo ng aking ina sa paligid niya na parang glass case. Ang kapatid ko, Ray, ay 4 na taon na mas bata sa akin. Malapad ng ngiti, madaling tawa, ang uri ng lalaki na inilalarawan ng mga estranghero bilang mabuting tao pagkatapos makilala siya ng himsya minuto. Nagbebenta siya ng second-hand na kotse sa malaking lot sa labas ng highway sa labas ng Maynila. Walang mali doon. Ito ay tapat na trabaho. Ngunit sa bibig ng aking ina, ito ay nagiging ibang bagay ng buo. Upang marinig siya ay Regional Sales Director para sa malaking automotive group na malapit nang ma-promote sa corporate. Sinabi niya sa mga babae sa simbahan na namamahala siya ng dosenang tao at pinapaalis sa conferences. Ang paborito ko ay ang oras na sinabi niya sa book club niya na nagsara siya ng multi-milyong piso na fleet deal sa estado. Nalaman ko lang iyon dahil isa sa mga babaeng iyon ang nag-message sa akin sa social media para sabihin kung gaano ako dapat maging proud sa baby brother ko. Samantala, nakatira pa rin si Ray 15 minuto mula sa bahay ng pagkabata namin, may supervisor na nag-i-schedule ng kanyang shifts at nagpapadala sa akin ng text na nagtatanong kung may kilala ako na nangangailangan ng decent na minivan. Ang unang beses na narinig ko ang aking ina na palakihin ang titulo niya sa harap ko. Tumawa ako dahil akala ko biro iyon. Ma, hindi iyon ang trabaho niya. Salesperson siya. Pinukol niya ako ng tingin at sinabi, mas maganda ang tunog nito. Bakit lagi kang negatibo? Dahan-dahan, naintindihan ko na para sa kanya, ang issue ay hindi kung ano ang totoo. Ito ay kung ano ang maganda ang tunog. At wala sa buhay ko ang akma sa larawang gusto niyang ipakita. Wala akong asawa o mga anak. Nakatira ako sa 1-bedroom apartment sa lungsod na may namamatay na ficus at stock ng reporter notebooks sa counter. Ang trabaho ko bilang investigative reporter ay nangangahulugan ng mahabang oras, public hearings, at pagtusok sa mga lihim na ginagaya ng magagalang na tao na hindi nakikita. Walang paraan para ispin iyon sa isang bagay na gagawin kang perpektong small-town mother, kaya gumawa siya ng ibang bagay. Gumawa siya ng Instagram account na maaaring tawaging Mom of the Golden Sun. Larawan pagkatapos ng larawan ni Ray sa suit sa dealership event. Si Ray na may hawak na plaque na may sales award.
Si Ray na nag-iigib ng burger sa backyard namin habang sumusulat siya ng captions tungkol sa kung gaano siya nagtatrabaho para sa team niya. Nag-scroll ako sa mahigit 2 taon ng posts isang gabi habang nakaupo mag-isa sa sofa ko pagkatapos mag-file ng kwento tungkol sa corruption sa City Housing Department. Kakakuha ko lang ng balita na ang reporting ko ay na-nominate para sa National Award. Hindi lumitaw ang pangalan ko kahit isang beses sa page niya. Kahit sa background ng Christmas photo, tanging ang siko ko ang na-crop out of frame dito at doon. Sa mahinang impulse, tinap ko ang heart sa isa sa mga posts at nag-comment, "Love seeing him happy." Binura niya ang comment sa loob ng isang oras. Ang tanging dahilan kung bakit ko alam ay dahil nag-check ako pabalik sa sandali ng self-loathing at walang nahanap. Parang sinubukan kong pumasok sa larawan at dahan-dahan niya akong itinulak pabalik. Noong nakaraang taon, binigyan ako ng paper ko ng green light para maghukay sa serye ng police shootings sa kalapit na lungsod. Gumugol ako ng 8 buwan na nakabaon sa bodycam footage, court transcripts, at records requests. Nakaupo ako sa bawat araw ng civil trial kung saan hinahabla ng pamilya ng teenager ang departamento. Ang hukom ng hukuman sa kasong iyon ay ang parehong lalaki na mamaya ay tatayo sa dining room ng aking ina. Noong panahong iyon, siya ay ang matalas na nakatutok na figura sa itim na robe sa harap ng courtroom, ngunit napansin niya ako. Pinapanood niya akong kumuha ng notes. Pinapanood niya akong maghintay sa hallway para sa mga abogado at pamilya. Pagkatapos ng verdict, nagsalita siya sa Criminal Justice Panel at pinagawa ako ng editor ko na i-cover ito. Nang mag-clear ang silid, hininto niya ako sa daan palabas at sinabi, "Mrs. Santos, ang serye mo ay isa sa pinakamasusing reporting na nakita ko sa isyong ito. Nangangailangan ito ng tapang para hawakan ng isang sistema tulad nito sa liwanag." Pagkatapos ay kinamayan niya ako at patuloy na naglakad. Nakatayo ako roon na nakakapit sa notebook ko na parang anchor, gustong tawagan ng aking ina at sabihin sa kanya na pinuri ng hukom ng hukuman ang trabaho ko. Hindi ko ginawa. Ang huling beses na sinubukan kong sabihin sa kanya ang tungkol sa malaking kwento, sumagot siya ng, "Honey, walang gustong marinig ang lahat ng depressing na bagay na iyon. Anyway, sinabi ko ba sa'yo na baka makakuha si Ray ng company car?" Kaya, itinago ko ang papuri na iyon sa parehong tahimik na lugar, kung saan ko itinago ang bawat panalo na ayaw niyang makita. Hindi kailanman naisip na ang hukom at ang pamilya ko ay magkakasalamuha sa isang hapagkainan. Ang tawag ay dumating noong Martes ng gabi o teknikal na Miyerkules ng umaga dahil nagliwanag ang telepono ko sa nightstand sa 1:30 at sa isang segundo, sigurado ako na may namatay. Walang tumatawag sa oras na iyon na may magandang balita. Hinawakan ko ito sa tainga ko at nakita ang pangalan ng ama ko. Ang mga tawag niya ay bihira kahit sa liwanag ng araw. Sa oras na iyon, parang emergency. "Tatay, ano ang nangyayari? Okay ba ang lahat?" Umupo ako nang mabilis na ang puso ko ay pumipintig na. Ang boses niya ay mababa at maingat, parang nagbabasa siya ng script at ayaw niyang marinig ng kahit sino na nagkamali siya. Ang kapatid mo at ang kanyang nobya ay may mga magulang niya sa hapunan sa Biyernes. Sinasabi ng nanay mo na maaari kang pumunta. Maaari. Hindi dapat. Hindi namin gusto na nandito ka. Huminga ako at sinubukang pabagalin ang adrenaline. Okay, sure. Kaya kong gawin ang drive na yon pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos sa background, narinig ko ang tono ng aking ina, matalas kahit sa speaker. "Sinabi mo ba sa kanya? Sinabi mo ba?" Nilinis ng ama ko ang kanyang lalamunan. "Gusto ng nanay mong maunawaan mo ang ilang bagay. Ang tatay niya ay hukom ng hukuman. Malaking gabi ito para kay Ray. Gusto naming gumawa ng magandang impresyon." Ang boses ng aking ina ay pumasok ng buong lakas. "Emilia, maaari kang pumunta, ngunit kailangan mong isara ang bibig mo tungkol sa trabaho mo. Naiintindihan mo ba ako?" Tinitigan ko ang madilim na kisame na parang maaari itong magbigay sa akin ng pasensya. "Bakit?" "Dahil ang hapunan na ito ay tungkol sa kapatid mo, hindi sa iyo. Mayroon kang reporter thing na iyon at ang mga kwento mo ay nakakaabala sa mga tao. Ayoko ng ganyan sa mesa ko. Sabihin mo lang sa kanila na nagtatrabaho ka sa opisina sa Maynila. Huwag mong pag-usapan. Alam mo kung paano ka." Alam ko eksakto kung paano ako. Ako ang batang sinabihan na gumagawa ako ng eksena tuwing gumagawa ako ng isang bagay na hindi maaaring gawing yabang tungkol sa kapatid ko. Kahit noong ako ay 6, ang eksenang iyon ay kasing liit ng masyadong mahabang pag-uusap tungkol sa librong binabasa ko.
Kinagat ko ang pangako ng mahigpit na masakit ang mga ngipin. Ma, ang trabaho ko ay hindi iskandalo. Ito ang karera ko. Ito ang ginagawa ko. Nag-snort siya na parang sinabi ko ang biro na naiinis sa kanya. Lagi mong ginagawang mahirap ang mga bagay. Huwag mo kaming pahiyain sa harap ng mahahalagang tao. Sa tingin mo ba gusto nilang marinig ang ilang crime stories mula sa lungsod? Doon ito maliwanag. Hindi na siya proud at awkward tungkol sa pagpapakita nito, kundi nahihiya at gustong itago. Maaari akong makipagtalo. Maaari kong sabihin, alam mo na ang mahalagang taong iyon ay personal na nagpasalamat sa akin para sa reporting ko. Maaari kong sabihin, ako ay 33 taong gulang at hindi ako magsisinungaling tungkol sa ginagawa ko. Kaya, maaari mong kunwaring mas maliit ako kaysa sa akin. Sa halip nakahiga ako sa dilim na may morning deadlines na umiikot na sa utak ko at narinig ko ang sarili kong sabihin, fine. Naglabas ang ama ko ng relieved na buntong hininga at sinabi, makikita ka namin sa Biyernes, kiddo. Parang nakaiwas siya sa bomba. Nang mamatay ang linya, gumulong ako sa likod at tinitigan ang hairline crack sa kisame ng kwarto ko. Sinundan ako ng pagsubok sa mantel hanggang Maynila at nabibigo pa rin ako. Biyernes umalis ako ng maaga sa Bandila, ipinagpalit ang usual na jeans at press badge para sa dark jeans navy blouse at ang blazer na isinuot ko sa stage ng gabi na tinanggap ko ang National Award para sa police shooting series. Hindi ko plano, naabot ko ito sa habit. Ngunit habang isinusuot ko ang mga braso ko sa sleeves, naunawaan ko kung bakit ito tama. Ito ang armor ko, isang tahimik na paalala na anuman ang kwentong sinasabi ng aking ina sa bahay na iyon, alam ko kung sino talaga ako. Ang drive mula sa lungsod papuntang Barangay Mapayapa ay wala pang 3 oras kung mabait ang traffic gods. Mga cornfields, billboards, truck stops, at mahabang stretch ng highway na manipis na parang string. Karaniwan pinupuno ko ito ng podcasts at kape. Nang araw na iyon, nagmaneho ako sa katahimikan. Pinag-uulit ang mga taon ng maliliit na edits at tuwirang kasinungalingan. Ang oras na sinabi ng kapitbahay na sorry siya na hindi naging matagumpay ang pagsusulat ko nang na-promote na ako. Ang oras na pinisil ng tiyahin ko ang braso ko sa Thanksgiving at bumulong, sinasabi ng nanay mo na nagpupumilit ka pa rin, pero nananalangin kami para sa'yo. Parang ang kalayaan ko at ang karera ko ay sakit na maaaring gumaling kung uuwi lang ako at magtatrabaho sa bangko. Sa kalahati ng daan, huminto ako sa gas station at tinitigan ang sarili ko sa reflection ng window habang pumupuno ang tangke. Mataas na pisngi mula sa side ng ama ko, gray na mata ng ina ko. Ang blazer na nakaupo sa mga balikat ko na parang sikreto. Sinubukan kong isipin ang paglalakad sa bahay na iyon at sabihin, tumanggi ako, hindi ko ito gagawin. Pagkatapos ay narinig ko ang tawa ng kapatid ko mula sa libu-libong hapon ng pagkabata nang binabasa ko siya habang nagkukulay siya sa paa ko. At naisip ko, isang tahimik na hapunan, iyon lang ang kailangan nito. Kayang lunukin ang sarili ko ng isang gabi para gawing madali para sa kanya. Hindi ko pa napagtanto na hindi ito mananatiling sikreto ko ng matagal. Pumasok ako sa driveway ng mga magulang ko 1 oras bago ang iba. Ang bahay ay eksaktong katulad noong ako ay teenager. Parehong shutters, parehong wind chimes, parehong wreath na pinapalitan ng aking ina bawat season na parang stage set. Binuksan niya ang pinto bago pa man ako kumatok. Hairsprayed sa lugar, lipstick perpekto, mata na nag-scan na sa akin mula ulo hanggang paa para makita kung akma ako sa kwentong plano niyang ibenta. Maaga ka, sabi niya. Hindi hello o yakap. Pumasok ka. Kailangan nating pag-usapan ang ilang bagay. Gumalaw siya sa bahay na parang direktor na nagtatakda ng marks, gesturing sa chairs, glasses, plates. Dito siya uupo. Doon ang mga magulang niya, ang kapatid mo sa ulo. Ako dito, ikaw doon sa dulo. Itinuro niya ang malayong sulok ng mahabang mesa kung saan may single place card na may pangalan ko na tahimik na naghihintay malayo sa gitna. Halos tumawa ako dahil syempre kahit ang geometry ng hapunan ay pinananatili ako sa gilid. Ma, sabi ko, kahit sinusubukan, talaga bang ipakilala mo ako bilang taong gumagawa ng generic office work? Itinuwid niya ang napkin na hindi kailangang ituwid at sinabi, Emilia, napaka-dramatic mo. Walang pakialam kung ano ang ginagawa mo. Kailangan lang nilang malaman na may trabaho ka. Ang kapatid mo ang nagtatayo ng pamilya dito. Huwag mong gawing komplikado ito. Sa living room, nakaupo ang ama ko sa recliner niya,
na may hawak na local paper, mata nakadikit sa sports section. Parang kung hindi siya tumingin, hindi siya maaaring i-draft sa anumang argumento. Naalala ko nang ako ay 8 at tinanong siya kung bakit hindi kailanman pinag-uusapan ng aking ina ang spelling bee trophies ko. Pinatid niya ang tuhod ko nang hindi inaalis ang mga mata sa telebisyon at sinabi, "Nagmumura ang nanay mo. Hayaan mo lang siyang magsalita." 30 segundo mamaya, pumasok siya at nagsimula ng isa pang monologo tungkol sa pitching arm ng kapatid ko. At ang alaala ay nagtiklop sa kasalukuyan na parang tracing paper. Tumunog ang doorbell at naging performance mode ang bahay. Pumasok muna ang nobya ng kapatid ko. Maya, matangkad at mainit, na may open face na nagpaparamdam na makakahinga ka. Yumakap siya sa aking ina, hinalikan ang pisngi ng kapatid ko, pagkatapos ay lumingon sa akin na may kamay. "Ikaw dapat si Emilia. Marami siyang sinabi sa akin tungkol sa'yo. Nakatira ka sa Maynila, di ba? Ano ang ginagawa mo doon?" Sa isang electric second, naramdaman ko ang sagot sa dila ko. Ang katotohanan, ang mga araw sa courtroom, ang mga gabing huli sa newsroom. Bago ko mabuksan ang bibig, parang lumitaw ang aking ina sa balikat ko. Ang mga kuko niya ay sumasagi sa braso ko, ng sapat para kurutin. Si Emilia ay gumagawa lang ng administrative work para sa maliit na opisina sa downtown, sabi niya. Walang exciting. Ngayon, tingnan ko ang singsing na iyan. Inikot niya ang braso niya sa braso ni Maya at itinuro siya papunta sa kusina. Ang boses niya ay naging matamis habang nagkokomplimento sa modest diamond. Lumingon si Maya sa akin minsan sa balikat niya, mga mata na nag-aaral sa akin na parang naramdaman ang sim kung saan ang pangungusap ng aking ina ay hindi tumugma sa posture ko. Ang pangalawang doorbell ay dumating sa tamang oras. Nagtayo ang kapatid ko. Itinuwid ng aking ina ang blouse niya at binuksan ang pinto ng may wad na inilalaan niya para sa mga estranghero. Pumasok ang hukom at ang kanyang asawa. Mas matangkad siya kaysa sa hitsura niya sa likod ng bench. Silver hair, deliberate gaze. Ang asawa niyang si Diana ay may composed presence ng taong ginugol ang adult life niya na ipinakilala bilang Mrs. at pinanatili pa rin ang sarili niyang isip. Nagsimula ang aking ina sa handshakes at compliments. "Napaka-honored na nandito kayo. Pumasok kayo. Welcome sa aming tahanan. Ito ang anak naming si Ray." Inilagay niya ang parehong kamay sa mga balikat ng kapatid ko na parang nagpapakita ng premyo. Kinamay ni Ray ang hukom na may charm na lagi nang madali sa kanya. Nakita ko ang hukom na sumukat sa kanya, magalang, neutral. Pagkatapos ay lumingon ang aking ina sa akin, ang tono niya ay nagbago ng halos hindi napapansin. Mas magaan, mas mabilis. At ito ang anak naming si Emilia. Nagtatrabaho siya sa opisina sa Maynila, abala pero walang masyadong intense. Kinuha ng hukom ang kamay ko. Ang palm niya ay mainit, grip firm, ang mga mata niya ay nakalak sa mukha ko at nanatili roon ng isang heartbeat na masyadong mahaba. "Santos," sabi niya ng dahan-dahan, "Emilia Santos." May flicker na nakita ko mula sa gallery seat. Ang paraan ng paghigpit ng kanyang kilay kapag ang katotohanan sa harap niya ay hindi tumutugma sa record sa ulo niya. Tumawa ang aking ina ng masyadong malakas. Mahaba ang drive nila. "Upo na tayo lahat." Sinira niya ang handshake namin sa pamamagitan ng pagturo sa kanya papunta sa mesa. Ngunit habang siya ay lumalayo, lumingon siya sa akin. Hindi tulad ng lalaking nag-iisip na pamilyar ako sa vague high school way, kundi tulad ng taong nag-scroll sa mental file. Nagsimula ang hapunan na ang aking ina ay nasa absolute command. Nagbuhos siya ng wine, nagpuno ng tinapay, at nagkwento ng mga di-umano'y achievements ng kapatid ko sa steady stream. Lagi niyang sinasabi sa amin ang tungkol sa malalaking accounts na hinahawakan niya. Ang ama ko mula sa recliner ay walang sinabi. Inilipat lang niya ang sarili sa upuan niya sa malayong dulo at inilapat ang sarili sa roast. Tuwing itinaas ko ang boses ko, kahit para sabihin ang isang bagay na innocuous, "Masarap talaga ang salad dressing na iyan, ma." O, "Perpekto ang lutong ng pork." Inilipat niya ang isang bagay sa harap ko para alisin ako sa usapan. "Emilia, kunin mo ang mas maraming yelo." "Emilia, check mo ang rolls." Bakit hindi mo tingnan kung handa na ang kape?" Pinapanood ng hukom ang lahat. Mas malapit pang pinapanood ng asawa niya. Nahuli ko si Diana na napansin ang paraan ng aking ina na i-redirect ang anumang tanong na umalis sa direksyon ko.
Nang sinubukan muli ni Maya ng, "Kaya Emilia, gusto mo ba ang buhay sa lungsod?" Nagsimula ako. "Mahal ko ang Maynila, malapit ang opisina ko." At lumundag ang aking ina sa ibabaw ko ng, "Speaking of cities, sinabi ba namin sa iyo na baka pumunta si Ray sa Cebu para sa conference?" Namatay ang mga salita ko sa gitna ng pangungusap. Ang tingin ng hukom ay naging mas matalas ng kaunti. Ibinalik ni Diana ang tinidor niya ng may soft click. Patuloy ang hum ng mesa, ngunit may nagbago sa ilalim nito. Naramdaman ko ito sa paraan ng mga tanong ng hukom na nagsimulang umikot sa akin ng mas direkta, sa paraan ng tawa ng aking ina na naging mas manipis tuwing pinapalo niya ang mga ito. Ang buong gabi ay nagsisimulang parang pagsubok sa mantel na may mga sakse. Dumating ang shift nang itinaas ng hukom ang baso niya at tinapik ito ng kutsilyo. Ang malinaw na ring ay pumutol sa kwento ng aking ina tungkol sa latest sales numbers ni Ray at itinaas ang bawat ulo. "Kung maaari," sabi niya, "gusto kong magsabi ng ilang salita." Halos kumikinang ang aking ina. Ito ang inaasam niya mula nang isulat ang unang place card. "Siyempre," sabi niya, "mapaparangalan kami." Tumayo siya, hinigpitan ang jacket niya sa practiced way ng mga taong may kapangyarihan at nagsimulang magsalita tungkol sa pamilya at karakter at kung ano ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa mga taong sasamahan mo sa buhay. Nagsalita siya muna kay Maya, sinasabi sa kanya na mayroon siyang talento sa malinaw na pagtingin sa mga tao, na ito ay regalo. Pagkatapos sa kapatid ko, sinasabi, "Naniniwala ako sa second impressions kasing dami ng first ones. Ang hapunan na ito ay para hayaan tayong makita ang bawat isa." Ngumiti ang kapatid ko na parang nakapasa siya sa exam. Natagpuan ng kamay ng aking ina ang kamay ng ama ko sa ilalim ng mesa. Nakaupo siya ng matigas, hinayaan niya siyang pisilin ang mga daliri niya tulad ng lagi niyang ginagawa kapag gusto niyang kumilos siyang supportive. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad ang hukom ng dahan-dahan sa malayong bahagi ng mesa habang nagsasalita. Isang lumang ugali mula sa mga araw niya sa courtroom, tinutugunan ang jury, ginagawa ang eye contact sa bawat tao. Nang maabot niya ang sulok ko, huminto siya, lumingon ng buo sa akin, at hinayaan ang katahimikan na umabot ng sapat na mahaba para sundan ng bawat mata ang kanya. Kailangan kong sabihin, ulit niya, at sa pagkakataong ito ay hinayaan niya ang bigat ng mga salita niya na tumira. "Nagulat ako na nandito ka." Pumasok ang aking ina ng may maliwanag na boses. "Oh, napaka-private si Emilia, pero excited siya para sa kapatid niya. Masaya lang kami lahat." Hindi siya man lang tiningnan. Nanatiling steady ang tingin niya sa akin. "Sino ka nga ba sa kanila eksakto?" Tanong niya. Hindi mabait. Ngunit may precise curiosity ng lalaking alam na ang outline at binibigyan ako ng pagkakataon na punan ang mga blanko. Pumutok ang puso ko sa mga tadyang. Sa isang tibok, isinasaalang-alang ko ang gawin ang hinihingi ng aking ina. Pag-urong, ngiti. Ulitin ang linya niya tungkol sa office work at hayaang dumaan ang sandali. Ngunit naalala ko ang paraan ng pagsabi niya ng Miss Santos sa Courthouse Hallway 1 ang nakalipas. Naalala ko ang stock ng articles na may byline ko na nakalatag sa desk ng editor ko. Naalala ko ang paraan na ang sarili kong pangalan ay hindi kailanman tumawid sa labi ng aking ina online at narinig ko ang sarili kong sabihin, "Ako ang anak nila at kapatid ni Ray, at ako ay investigative reporter para sa Bandila ng Maynila." Ang katahimikan na sumunod ay may ibang texture kaysa sa usual awkward pause. Ito ay siksik, loaded. Ang upuan ng aking ina ay nag-scrape ng 1 pulgada. "Alam mo," sabi niya, nang may tight laugh, "naglalaro si Emilia ng ilang pagsusulat pero talaga office work lang ang ginagawa niya." Sa wakas ay lumingon ang hukom sa kanya, ang ekspresyon niya ay blank sa paraan na nagsasabi ng lahat. "Mrs. Santos," sabi niya sa akin, "ang serye mo sa Southport Police shootings ay isa sa pinakamahalagang journalism na nakita ko sa courtroom ko. Ang reporting mo ay sinipi sa 3 briefs sa kaso ko." Pinanood ko ang mukha ng aking ina na bitak na parang manipis na yelo. Huminga ng malakas si Diana. Tiningnan ako ni Maya mula sa kanya na may malalaking mata. "Sinabi ng tatay namin na office work ang ginagawa ng anak ninyo." Sabi ni Diana ng dahan-dahan, ang boses niya ay level pero malamig. "Wala tungkol sa front page investigations." Nagkamali ang aking ina sa napkin niya. "Ayoko gumawa ng fuss," sabi niya. Ayaw ni Emilia ng atensyon. Ayoko siyang i-pressure.
Lumingon ng buo si Maya sa kapatid ko. Totoo ba yon? Tanong niya. Hindi mo kailanman sinabi sa akin na ang kapatid mo ay si Emilia Santos na iyon, ang isa na binabasa namin ang articles sa klase. Siya ang dahilan kung bakit pinag-usapan namin ang kasong iyon sa nursing program ko. Lumunok ang kapatid ko, ang mukha niya ay blotchy. Ayaw ng nanay ng drama. Bulong niya. Maliit ang labas. Lumingon ang hukom sa kanya. Drama ay kapag nagsisinungaling ang mga tao at kailangan nilang mabuhay sa fallout. Anak, ito ay katotohanan lang. Inilipat niya ang atensyon sa mesa. At dahil naglilinis tayo ng mga titulo, ano nga ba ang posisyon mo sa dealership, Ray? Kumurap ang kapatid ko, nagulat. Sales ako, sabi niya. Sumugod ang aking ina. Manager siya, practically director, nakasandal sila sa kanya sa lahat. Sabi niya na parang ang sheer insistence ay maaaring gawing totoo ang salita. Tinitigan ng kapatid ko ang plato niya. Sabihin mo sa kanila. Sabi ni Maya ng tahimik. Sabihin ang actual title sa pay stub mo. Bawat kalamnan sa mukha ng aking ina ay naging tense. Ray, hiss niya, huwag kang maging ungrateful. Itinaas ng hukom ang isang palm, ang subtle courtroom gesture na nagdadala ng buong proceedings sa heel. Hayaan mong sagutin ng lalaki, Ray, sabi niya. Huminga ang kapatid ko na parang may pinakawalan na kasinungalingan na naging masyadong mabigat. Senior sales associate ako, sabi niya. Hindi ako namamahala ng kahit sino. Ang tanging idinidirekta ko ay kung saan pumirma ang mga tao. Lumubog ang silid sa katahimikan na mas makapal kaysa dati. Itinulak ni Maya ang upuan niya ng dahan-dahan, napkin na nakatiklop ng may deliberate care. Kailangan ko ng hangin, sabi niya. Inabot ng kapatid ko ang kamay niya. Maya, wait. Wala ito. Gusto lang ng nanay na maganda ang tunog ng mga bagay. Hinihila niya pabalik. Gusto ng mga bagay na maganda ang tunog? Ulit niya. O gusto niyang i-rewrite ang realidad? Dahil may pagkakaiba. At kung tumayo ka habang binubura niya ang kapatid mo at nagsisinungaling sa mga magulang ko tungkol sa inyong dalawa, kailangan kong maunawaan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa iyo. Maya, pumasok ang aking ina, nagsisimula na ang luha. Ginawa ko lang ang gagawin ng anumang ina. Gusto kong makita ninyo ang pamilya namin sa aming pinakamahusay. Tumayo si Diana, ang leg ng upuan niya ay sumisigaw ng mahina. Hindi, sabi niya. Maaaring magyabang ang anumang ina. Maaaring i-round up ng anumang ina ang detalye. Ngunit ang ginawa mo ay binura ang isang anak para palakihin ang isa at pagkatapos ay hilingin sa kanya na tulungan ka. Hindi iyon pag-ibig. Iyon ay control. Sa wakas ay nagsalita ang ama ko. Ang boses niya ay rusty. Tama siya. Bulong niya. Lumingon ang lahat sa kanya na parang furniture na biglang nagsimulang magsalita. Lina, sabi niya sa aking ina, masyado kang lumayo. Dumadaloy na ang luha sa pisngi ng aking ina. Ilang performative, ilan mula sa totoong takot na mawala ang mga kwentong kinapitan niya ng mga taon. Ginawa ko ito para sa iyo, Ray, sabi niya. Gusto kong magkaroon ka ng magandang buhay, magandang oportunidad. Sino ang gustong magpakasal sa pamilya kung saan ang anak na babae ay nagdudulot ng gulo at ang anak na lalaki ay nagbebenta ng kotse? Naglabas si Maya ng tunog na halos tawa at halos hikbi. Hindi mo ba naisip na kayang hawakan ng hukom ng hukuman at nurse ang ideya na ang anak mo ay humahawak ng police accountable at ang anak mong lalaki ay may tapat na trabaho? Tanong niya. Inabot ng hukom ang bulsa niya at kumuha ng card. Naglakad siya ng ilang hakbang sa sulok ko at inilagay ito sa tabi ng plato ko. Kung gusto mo kailanman ng reference para sa panel or fellowship, Miss Santos. Sabi niya, may numero ako. Sa sandaling iyon, sa wakas ay tumagilid ang mundo ng aking ina. Ang lalaking desperado niyang pagkakamalan ay hindi tumitingin sa golden sun niya o sa carefully arranged centerpiece niya. Tinitingnan niya ang anak na babae na sinubukan niyang pinakamahigpit na kunwaring hindi mahalaga. Nagtayo si Maya, pinunasan ang mga mata at tiningnan ang kapatid ko. Hindi ako makapagpakasal dito kung ganito, sabi niya. Hindi maliban kung may magbago ng drastiko, tinatawag ko ang engganyo. Hinugot niya ang singsing at inilagay ng maingat sa table runner sa harap niya. Ang wail ng aking ina ay pumutol sa silid. Hindi mo ito magagawa. Iyak niya.
Hindi mo masisira ang buhay niya dahil gusto ng kapatid niya ng sandali sa spotlight. Tumayo ako ng dahan-dahan, inilagay ang napkin sa tabi ng plato ko ng may deliberate calm. Hindi ko gusto ang spotlight, sabi ko. Gusto ko ng upuan sa mesa ng sarili kong pamilya kung saan hindi ko kailangang magsinungaling tungkol sa kung sino ako. Lumipat ang hukom at si Diana papunta sa entryway. Sinundan ni Maya, huminto lang para lumingon sa akin. Salamat sa pagsasabi ng katotohanan, sabi niya. Tinitigan ako ng kapatid ko, mga mata na wild. Sinira mo lang ang lahat, sabi niya. Ang boses niya ay pumutok. Hindi, sagot ko. Tumanggi lang ako na patuloy na tulungan si ma'am na sirain ako. Pagkatapos ay lumingon ako sa aking ina. Mahal kita, pero ito ang huling gabi na gagawin kong maliit ang sarili ko para maging malaki ka. Kung gusto mo ako sa buhay mo, ito ay bilang ako. Hindi bilang ilang dim version na mahanap mong acceptable. Nag-flinch siya na parang ang mga salita ay landas ng pisikal. Ibinaluktot ng ama ko ang ulo. Hinawakan ng hukom ang pinto para sa asawa niya at former future daughter-in-law at kinuha ko ang blazer ko mula sa likod ng upuan ko at lumakad palabas ng bahay na kinagisnan ko nang hindi naghihintay na tawagin ako ng kahit sino. Ang drive pabalik sa Maynila ng gabing iyon ay ang pinakakakaibang uri ng katahimikan. Hindi ang numb silence na nararamdaman ko pagkatapos ng family holidays kung saan ako ngumiti at lumunok at nagmaneho pa uwi na may sakit ng ulo. Ito ang katahimikan pagkatapos na makondem at mabagsak ang gusali. Makikita mo pa rin ang outline ng dating nakatayo doon, ngunit mas malinis ang hangin ng walang bigat nito. Nanginginig ang mga kamay ko sa steering wheel nang maabot ko ang interstate. Lahat ng adrenaline na tinampal ko sa mesa ay sa wakas ay nakakuha ng permiso na gumalaw sa katawan ko. Hindi ko binuksan ang radyo, pinag-uulit ko ang bawat sandali. Ang hitsura sa mukha ni Maya nang maunawaan niya kung sino ako. Ang paraan ng boses ng hukom na nanatiling malumanay pero immovable. Ang bitak sa boses ng ama ko nang sa wakas ay sinabi niya sa aking ina na masyado siyang lumayo. Pumasok ako sa apartment garage ko malapit sa hating gabi, nakalock ang kotse, at dinala ang overnight bag ko sa itaas nang hindi tinitingnan ang telepono. Nanatili itong face down sa counter hanggang umaga nang gawin ng kape at liwanag ng araw na ligtas na i-flip. 12 unread messages ang nagliwanag sa screen. Ang aking ina sa rapid-fire stream mula sa late evening. Sinira mo ang kinabukasan ng kapatid mo. Umalis si Maya kasama nila. Hindi na kami patawarin ng hukom. Sana ang career na mahal mo ay magpanatili sa iyo ng init kapag nag-iisa ka. Ang kapatid ko mas scattered. Bakit hindi mo na lang sinabi na nagtatrabaho ka sa opisina? Isang hapunan lang. Hindi pa tumitigil sa iyak ang nanay. Pagkatapos ay isang final na masakit kaysa sa gusto kong aminin. Lagi mong ginagawang tungkol sa iyo ang lahat. Nagpadala ang tatay ng isa sa madaling araw. Pasensya na, Em. Yun lang ang sinabi nito. 3 salita na higit pa sa narinig ko mula sa kanya ng personal. Pagkatapos ay may number na hindi ko kilala na may local area code mula sa bahay. Hi, Emilia. Ito si Maya. Pasensya na tungkol sa kagabi. Wala akong ideya kung ano ang sinabi ng nanay mo sa mga magulang ko tungkol sa'yo. Kung willing ka, gusto kong magkita para sa kape kapag bumalik ako sa lungsod. Gusto kong marinig ang side mo nang walang nag-e-edit. Tinitigan ko ang message na iyon ng pinakamatagal. Mayroon sa dibdib ko na lumuwag sa unang pagkakataon sa mga oras. Nagkita kami 2 linggo mamaya sa cafe malapit sa opisina ko. Dumating siya sa jeans at sweatshirt na may messy bun ang buhok. Mas mukhang grad student kaysa sa poised na babae mula sa hapunan. Salamat sa pagkikita sa akin, sabi niya, mga kamay na nakabalot sa mug niya. Sinabi ng nanay ko sa mga magulang mo na unstable ako. Alam mo ba yon? Tanong ko ng walang preamble. Nag-winsa siya. Iminungkahin niya na may issues ka at hindi close sa pamilya. Sinabi niya na binago ka ng lungsod at mas mabuti na huwag magdala ng komplikadong topics sa paligid mo. Inaasahan ng tatay ko ang isang fragile o volatile sa mesa na iyon. Sa halip, nakita niya ang babae na ang articles niya ay sinipi niya sa clerks niya. Aminado si Ray mamaya na alam niya ang tungkol sa mga kasinungalingan. Hindi lahat ng detalye, pero ang gist. Itinabi niya ito bilang just how your mom is. Hinayaan kong landas ang mga salita. Ang pangungusap na iyon, sabi ko, ay kung paano nananatiling nakadikit ang masamang ugali sa mga pamilya ng mga henerasyon. Just how they are. Ito ang pinakamapanganib na shrug sa mundo. Tumango si Maya, maliwanag ang mga mata. Hindi ko sinasabi na masama si Ray, sabi niya.
Ngunit hinayaan niya ang nanay mo na magtago sa likod niya ng mga taon at willing siyang hayaang kunin mo ang cost. Tinanong ko siya kung talagang tapos na siya sa engganyo. Tiningnan niya ang mga kamay niya. Sinabi ko sa kanya na isa sa alang-alang kong subukan muli kung gagawa siya ng real work, counseling, boundaries, owning his part, sabi niya. Ngunit sinabi ko rin sa kanya na hindi ako magpapakasal sa kanya, maliban kung kaya niyang tumayo sa nanay niya nang hindi humihiling sa iyo na magsinungaling para sa kanya. Isang buwan mamaya, tinawagan niya ako mismo. Rough ang boses. Nagsisimula ako ng therapy. Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko, pero alam kong hindi ko maaaring patuloy na kunwaring harmless ang mom. Nag-apologize siya hindi sa neat speech, kundi sa messy fragments. Para sa pagtawa kapag binabasura niya ang mga kwento ko. Para sa hindi pagsasabi kay Maya ng katotohanan. Para sa pagtayo roon sa mesa na mas galit sa akin kaysa sa mga kasinungalingan na kakadetonate lang sa kinabukasan niya. Ginawa ng aking ina ang lagi niyang ginagawa sa una. Natahimik siya. Sa loob ng 6 na linggo, walang guilt-soaked messages, walang passive-aggressive holiday group texts. Tanging katahimikan mula sa barangay mapayapa na hindi ko ginawa at sa wakas ay hindi parang parusa. Parang system na napilitang mag-shutdown at mag-reboot. Ang unang break dito ay dumating sa anyo ng short text. Miss Kita. Walang accusations, walang strings. Naghintay ako ng isang araw pagkatapos ay sumagot. Miss Kita rin. Ngunit hindi ako babalik sa bahay mo sa ilalim ng lumang rules. Kung gusto mo ako doon, kailangan ito bilang anak mo, ang reporter. Hindi ang imaginary office girl. Hindi siya sumagot kaagad. Samantala, patuloy ang buhay. Nag-cover ako ng isa pang kaso. May hapunan ako sa bahay ng hukom kasama siya at si Diana nang inimbitahan nila ako para sa tinatawag nilang do-over family meal. Dumating din si Maya. Hindi bilang nobya ni Ray, kundi bilang sarili niya. Nakaupo kami sa round kitchen table. Walang head seat, walang place cards. Ipinasa sa akin ni Diana ang salad at sa isang punto ay sinabi, Emilia, sa bahay na ito, hindi mo kailanman kailangang magkunwari na iba, kundi kung sino ka. Ang pangungusap ay landas ng mas mahirap kaysa sa ilang court rulings na nabasa ko. Isang simpleng pahayag na parang kabaligtaran ng bawat pagsubok sa mantel na ginawa ko. Mga 3 buwan pagkatapos ng hapunan, tinawagan ako ng aking ina noong Martes ng hapon habang nasa desk ako na nire-review ang documents. Tinitigan ko ang pangalan niya habang ito ay nag-buzz pagkatapos ay sinagot. Mahabang hininga. Pagkatapos ay mas maliit na boses kaysa sa narinig ko mula sa kanya. Hindi ko alam kung paano ito gawin, sabi niya, pero sinasabi ng tatay mo na dapat kong subukang magsimula sa katotohanan. Gusto kong gawin ang gabing iyon na magmukha kaming pamilya na sulit na magpakasal. At natakot ako na kung malaman nila kung sino talaga ako, mag-iisip sila ng mas mababa sa amin. Lumabas itong twisted. Natahimik ako, hinayaan ko siyang umupo dito. Sa wakas, sinabi niya, pasensya na sa pagsisinungaling tungkol sa iyo. Pasensya na sa paghingi sa iyo na magtago. Hindi ko naiintindihan ang mundo mo, pero dapat kong hilingin sa iyo na ipaliwanag ito sa halip na kunwaring hindi ito mahalaga. Hindi ito ang grand public apology na pinangarap ng ilang bahagi ko. Hindi siya tumayo sa simbahan at umamin na binura niya ako, ngunit ito ay bitak sa pader na akala ko ay hindi kailanman lilipat. Sinabi ko sa kanya, hindi ko tatanggapin na gawing maliit muli. Pero kung willing kang matuto ng bagong paraan para maging ina ko, willing akong subukan. Ilang linggo mamaya, nagmaneho ako pabalik sa barangay Mapayapa sa unang pagkakataon mula ng disaster na hapunan. Walang malaking event, Sabado ng hapon lang. Sinundo ako ng ama ko sa porch at hinila ako sa awkward hug na tumagal ng 2 beats na mas mahaba kaysa sa usual. Sa loob, ang unang bagay na napansin ko ay ang mantel. 6 pa rin ang larawan, ngunit sa pagkakataong ito ang childhood picture ko ay hindi nasa likod ng ivy. Ito ay front and center sa tabi ng pinakabagong shot ni Ray. Ang halaman ay inilipat sa gilid, crooked, parang hindi alam ng aking ina kung ano ang gagawin dito. Nakatayo ako roon na tumitingin sa simpleng pagbabago at naunawaan ko na ito ang pinakamalapit na magagawa niya ngayon sa pagtayo sa harap ng hukom at sabihin, mali ako. Mamaya ng gabi sa ibabaw ng meatloaf sa kitchen table, nagtanong siya, kaya paano ba ang isang kwento mo mula sa ideya sa ulo mo hanggang sa front page? Ito ay basic na tanong,
ang uri na maaaring ihagis ng anumang magulang ng lazy sa hapunan. Para sa akin, parang pagbubukas ng pinto, sagot ko, step by step. At nakinig siya ng hindi binabago ang subject, nang hindi i-redirect kay Ray, nang hindi ginagawang cute hobby ang trabaho ko. Ito ang gusto kong kunin mo mula sa lahat ng ito. Kung nakaupo ka na sa mesa kung saan tinatrato ka ng sarili mong pamilya na parang extra sa kanilang play, ang pag-ibig na humihiling sa iyo na mag-shrink ay hindi pag-ibig. Ito ay management. Kung may nangangailangan sa iyo na magsinungaling tungkol sa kung sino ka para makaramdam sila ng komportable, hindi ka nila protektahan. Protektahan nila ang kwentong sinasabi nila tungkol sa kanilang sarili. Ang gabi na iyon na tumayo ang hukom sa harap ko at nagtanong kung sino ako sa sarili kong pamilya, naisip kong maaari kong mawala ang aking ina, nang tuluyan kong sasagot ako ng tapat. Ang nawala sa akin sa halip ay ang role na ibinigay niya sa akin. Ang invisible na anak na babae, na tumatahimik para sumikat ang golden child. Maaring i-recast ang mga roles. Ang boundaries ay hindi pader, kundi mga pinto. At ikaw ang magdedesisyon kung sino ang papasok. Kung nakaupo ka ngayon sa mesa sa sarili mong buhay, kung saan ang presyo ng admission ay gawing maliit ang sarili mo, itanong sa sarili mo kung sino ang nagturo sa'yo na iyon ang cost ng belonging at kung talagang nakuha nila ang gayong power sa'yo. At kung maaari kang magsabi ng isang pangungusap sa taong sinubukang gawing maliit ka, ano ito? Sana isulat mo ito sa isang lugar kahit hindi nila marinig dahil ang unang taong kailangang malaman na tapos ka ng mag-shrink ay ikaw.